Hello guys! Ngayon ay iba naman ang ating gagawin. Pagluluto na tayo ng relleno na bangus. Ayan ang ating relleno na bangus. Kailangan natin coconut oil. Siyempre garlic. Kailangan niya pampasarap. Onion. Siyempre may potato. Wala tayong carrots. Wala akong nabili. Raisin. Hiniwa natin yan para maging pino. Breadcrumbs. Para noon ay mas masarap. Seasoning, may pepper, chili, and egg. 2 egg po na ilagay ko. Nawala lang sa picture isa. At gumawa na rin po tayo ng torta na gumawa akong torta na tira dito sa aking relleno. At ginawa ko namang torta ito. May isang itlog lang kaya hindi siya masyadong hindi ko dinamihan ng itlog. 1 egg nga lang kasi nailagay ko. Kaya hindi siya masyadong nabuo. Pero napakasarap niya at yummy. Lagi na akong gagawa ng milk peas kahit na steam ko lang siya. Hindi ko nabuuin. Pwede naman pala torta lang. Okay na. Kaya napakaraming health benefits naman kasi ng milk peas. Makikita po natin ang high in protein ang ating milk peas. At ang benefits niya ay essential for building and repairing tissue, making enzymes, hormones, and other body chemicals. It is a crucial building blocks of bones, muscle, cartilage, skin, and blood. Kaya kailangan natin ang high in protein at talagang rich in omega-3 fatty acid. At meron din siyang vitamin D, meron din siyang vitamin B12, selenium, and phosphorus. Low in saturated fat. Kaya kayang-kaya natin yan. At sa mga nagda-diet ay talagang walang problema. At maganda rin siya, good source of calcium. At may anti-inflammatory properties dahil sa benefits ng omega-3. Kaya maraming may gusto ng relleno. Yan po ang itsura ng aking rellenong bangus. At yung ulo ay naputol kasi hindi kasya sa kawali. Kaya mas maganda pagka tinutulungan din natin na lagyan ng mantika yung bangus. At ngayon, ayan yung torta na ginawa ko. Ganito itsura ng bangus na yan bago ko ipinarito. Paano ko inilagay? Ganyan ko inilagay. Nung malagay ko na yung egg, lahat ng mga ingredient, ng mga potato, onion, garlic, ginisa ko muna yan. Nilagyan ng egg, ayan. Ganyan ko nilagay. Nahuli nga lang. Tapos, isasama ko na siya sa naluto na mayroon ng sama-sama na mga potato, onion, garlic. Imimix ko na siya sa egg. 2 egg lang pala yan. Nilagay ko na yan. Kaya hindi masyadong karamihan. At wala na talagang tinik yan. Pure, lang siya. Pure milk peas. Pure milk peas lang ang ating ginawa. At meron lang kasamang potato. Mas maganda sana yan kung may carrots. Kaya lang wala. Pero maa-amaze kayo sa lasa niya. Napakasarap talaga niya. At ayan, halo-haloin lang natin. Medyo madami akong nagawa. Kaya nag-excess na nagawa ko pang torta. Inulam ko ng umaga at ng tanghali. Yan lang, mix-mix lang natin. Malaking tulong sa kanya yung isang pirasong green chili. At nilagyan ko din siya ng konting paprika. Para noon, siguro mga 1/8 teaspoon yung nailagay ko na paprika. At sinama ko na rin sa pag-isa. Ayan na. Hinalo-halo lang natin. Parang sa tingin natin tuyot na tuyot. Kasi wala namang water yan. Nung in-steam ko itong milk peas na to ay siyempre nawala na rin yung water niya. Kaya nilagay ko lang muna siya sa ref at saka kinabukasan ko na siya niluto. Ngayong araw na to ko siya niluto. Pero sa tagal ko nang hindi nagluluto nito ay ma-appreciate mo pala talaga. Napakasarap talaga ng rellenong milk peas. At hindi ka na problema sa tinik dahil inalis mo na agad ang tinik nito. Kaya pwede ka nang kumain talaga ng peas. At kahit ang mga anak natin hindi kumakain ng peas, pag natikman nila ito, hindi nila alam na ang kinakain nila ay peas, milk peas. Kasi yung milk peas, hindi siya malansa. At siyempre, inalis pa natin ang lansa niya nung nilagyan natin, nirab natin sa lemon. Ayan, konting paprika lang nilagay ko dyan, mga 1/8 teaspoon lang para magkaroon naman ng kakaibang aroma, kakaibang lasa
ang ating milk peas. Ang mga ingredient na niyan onion, garlic, potato, raisin, green chili, pepper, at saka yung paprika. Yan ang isinama natin dyan. At syempre, huli na natin ilalagay yung egg at saka yung breadcrumbs. At mix-mix lang natin yan, halo-halo lang. At makakagawa tayo ng napakasarap na rellenong bangos. Yan ang ating pangpakain sa ating mga mahal sa buhay. Ayan yung raisin, di ba? Di ba? Dinurog na raisin. Nabaliktad ang ating ayan naman ang ating relleno. Medyo na kasi yan na malamig sa ating rep. Kaya ayan. Yung pinakamaganda talaga, ilalagay natin sa rep para walang contamination. Nalinis na mabuti, walang tinik. Kaya ang recipe ko na to ngayon, ay matagal ko na kasi itong nagawa. Siguro mga 10 years na ako hindi gumawa. Ngayon ko lang naisipan dahil alam niyo na kailangan natin ng content. Siyempre, lahat naman siguro tayo sanay gumawa ng relleno. Pero iba-iba tayo ng version. Itong version na to ay masarap at talagang malinamnam. Kasi yung ibang relleno na natikman ko, hindi ako nasasarapan. Sabi ko makagawa nga ng relleno na to. At na-appreciate ko talaga. At saka siyempre, ikaw ang gumawa. Kaya alam mo na malinis. Naghugas ka ng kamay, kundi ka man nagwantes. Alam mo talaga yung kinakain mo. Kaya ma-appreciate mo talaga ang kasipagan ng isang tao. Pag gusto mong kumain ng relleno, dapat ito ay Saturday ko pa gagawin. Hindi na kaya ng powers. Kaya ngayon ko na lang siya nagawa. At tinapos ko na rin. Dahil sayang naman ang effort kung hindi ko gagawin. Ayan yung mga ingredient niya. Inuna ko na yung luto para na makita ninyo kung paano ginawa. Diba? Inuna natin ng garlic, onion, at may nalaglag pa. Diba? Patalastas mo yan. Nalaglag sa taas. Ang ating seasoning. Diba? Nakakaaliw naman talaga. Buti na lang, di sa ulo ko nalaglag. Ayan, nauna na ang sibuyas, onion. At susunod ang ating potato. Nilagay ko na yung potato para maprito natin ng konti para lutong-luto siya. Masyadong pino ang gawa ko. Kung ano yung pino ng aking yung fish, pinino ko na rin para pare-pares na lang silang pino para madali din maluto pag ganyan ang itsura ng ating potato. Siyempre ito ang ating garlic. At magkakaroon ka ng masarap na rellenong bangos na mag-i-enjoy ka talaga dahil ikaw mismo ang gumawa at kumain ng sarili mong lutuin. Diba? Ang saya-saya pagka ikaw ang nagluluto. Hindi man tayo cook talaga, pero masasabi ng mga chef, pag natikman nila ang aking recipe, amazing. Diba? Talaga masarap, promise. At hindi ko to ulit-ulitin kundi ako nag-enjoy sa sarap ng aking rellenong bangos. Mga isang puso ng yan. Ang nagpapasarap kasi sa lahat ng pagkain ay yung mga seasoning. At ang pinaka-dominant yung magluluto ako. Ano man yan, sinigang man yan, o igisa man yan. Madami talaga akong onion, marami talaga akong garlic, or ginger, pagkakailangan ng ginger.